Israel nagpasabog pa rin sa Hamas sa kabila ng ceasefire? Hamas nagkagulo at marami ang nasawi. Sa gitna ng usapan para sa isang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, ang Gaza ay muling nalugmok sa pagkawasak. Sa isang gabi lamang bago ipatupad ang kasunduan, 73 katao ang nasawi sa matitinding airstrikes. Isa na namang yugto ng trahedya sa walang katapusang digmaang ito. Bakit hindi sinunod ng Israel ang ceasefire agreement? Yan ang ating aalamin. Hindi na bago ang eksena ng pagsabog at kaguluhan sa Gaza, ngunit ang mga pangyayari nitong kamakailan lamang ay nagdala ng mas matinding takot at bighati. Ayon sa Gaza's Health Ministry, 73 ang nasawi, karamihan ay mga babae at bata. Sa Sheikh Radwan neighborhood, natabunan ang mga bahay sa gumuhong gusali matapos ang malalakas na pagsabog mula sa himpapawid. Ayon kay Akram Abu Ahmed, isang residente ng Gaza, parang impyerno ang bumaba sa amin. Nawalan ako ng pamilya sa isang iglap. Sa kabila ng usapan ukol sa ceasefire, patuloy ang pag-uulan ng bomba. Ayon sa Israeli Defense Forces, IDF, ang kanilang target ay mga pinuno ng Hamas at pasilidad ng militar. Pero sa gitna ng mga ataking ito, maraming sibilyan ang nadadamay. Ang reaksyon ng mga karatig bansa, agad na naglabas ng pahayag ang United Nations Human Rights Council na mahigpit na kinokondena ang mga pag-atake. Ayon sa kanila, ang pagkamatay ng mga bata at inosenteng sibilyan ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas. Ang mga karatig bansang tulad ng Egypt at Jordan ay nananawagan para sa agad na pagtigil ng digmaan. Sinabi rin ng Amnesty International na kinakailangang imbestigahan ang mga nangyari bilang posibleng war crimes. Samantala, ang mga mamamayan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkakaisa sa panawagang Free Gaza sa pamamagitan ng protesta at social media campaigns. Ang tugon ng Israel at Hamas. Habang binuo ang ceasefire agreement, nagbigay ng matapang na pahayag ang gobyerno ng Israel. Ayon sa kanila, hindi umano sila hihinto hanggat hindi napaparusahan ang mga teroristang nasa likod ng mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ayon sa Israel Defense Forces, IDF, ang kanilang mga operasyon ay laging nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mamamayan ng Israel. Halimbawa, sa utos ng paglikas sa silangang bahagi ng Rafah, sinabi ng IDF na ang hakbang na ito ay mahalaga para sa seguridad. Samantala, nanawagan ang mga organisasyon tulad ng Amnesty International sa militar ng Israel na tiyaking ligtas ang mga sibilyan sa kabila ng nagpapatuloy na mga operasyon. Bukod dito, nagbigay ng babala ang IDF sa mga residente ng Gaza na ang sino mang magpaiwan sa ilang mga lugar ay maaaring ituring na konektado sa mga teroristang grupo na lalo pang nagpapahirap sa sitwasyon ng mga sibilyan sa Gaza. Samantala, nananatiling tahimik ngunit handang lumaban ang Hamas. Ayon sa isang tagapagsalita, hindi sila susuko at hindi titigil sa laban para sa kanilang kalayaan. Paano naaapektuhan ang Gaza? Ang Gaza ay muling naging epicenter ng trahedya. Ang mga ospital ay puno ng sugatan, marami sa kanila ay mga bata. Ayon sa isang doktor, wala na silang espasyo para sa mga bagong pasyente. Bukod dito, kulang na kulang pa sa mga kagamitan at gamot ang mga ospital. Sa bawat bomba na bumagsak, hindi lang buhay ang nawawala, kundi pati ang pag-asa ng mga tao. Sa isang ulat, halos 80% ng mga tahanan sa ilang lugar ay wasak na. Paano mabubuhay ang mga tao kung ang tubig, kuryente at pagkain ay halos wala na? Ayon kay Noor, isang ina sa Gaza, hindi na nila alam kung saan sila tatakbo. Wala nang ligtas na lugar dahil sa pasunod-sunod na pagsabog. Ano ang nilalaman ng ceasefire agreement? Ayon sa kasunduan, ang Hamas ay magpapalaya ng mga hostage, kabilang ang mga Israeli at Amerikanong mamamayan, habang ang Israel ay magpapalaya ng mga bilanggong Palestino na may kaugnayan sa terorismo at nagsisilbi ng habambuhay na sentensya. Sa unang yugto ng tatlong bahagi ng kasunduan, magaganap ang pagpapalaya ng 33 hostage sa loob ng 6 na linggo. Kasama rito ang 12 na kababaihan at bata, mga lalaking edad 50 pataas, at mga sugatang sibilyan, kabilang ang 2 Amerikano. Sa unang araw, 3 hostage ang palalayain, at sa ikapitong araw, 4 na hostage pa ang palalayain.
3 hostage naman bawat linggo sa loob ng 6 weeks. Sa huling linggo, 14 hostage ang palalayain. Kasama sa mga ito ang 5 babaeng sundalong Israeli na ipagpapalit para sa 50 bilanggong Palestino bawat isa. Sa mga ito, 30 ay may sentensyang habambuhay dahil sa terorismo. Ang mga hostage na palalayain ay sina Kfir, 1 taong gulang, at Ariel Bibas, 5 taong gulang, kasama ang kanilang mga magulang na sina Yarden at Shiri. Sina Sagui Dekel Chen, 36, at Keith Siegel, 65, parehong Israeli-American. At ang pinakamatandang hostage, si Shlomo Mansour, 86 taong gulang. Hindi pa malinaw ang kondisyon ng mga hostage, ngunit inaasahan ng Israel na makatatanggap ng detalyadong ulat ukol sa kalagayan ng lahat ng 33 hostage matapos ang 7 araw. Mga hamon sa ceasefire agreement. Bagamat pinuri ng marami ang ceasefire agreement, marami rin ang nagdududa kung ito ba ay magtatagal. Ang kasunduan ay naglalaman ng pagpapalaya sa mga bihag kapalit ng pagtigil ng mga pag-atake. Ngunit ayon sa ilang eksperto, ang kasunduan ay hindi sapat upang tapusin ang hidwaan. May mga politikong Israeli na tumututol sa kasunduan, particular na ang mga mula sa right-wing factions. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kahinaan ng kanilang pamahalaan. Sa kabilang banda, ang Hamas ay tila nagdududa rin kung ito ba ay isang taktika lamang ng Israel upang maghanda sa susunod na opensiba. Isa pang hadlang ay ang kawalan ng tiwala ng bawat panig sa isa't isa. Kung walang konkretong hakbang para magkaisa, maaaring magdulot lamang ito ng panibagong cycle ng karahasan. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdadala ng maraming tanong. May katapusan pa ba ang hidwaang ito? Ayon sa mga eksperto, ang ceasefire ay baaring magbigay ng panandaliang pahinga. Ngunit hindi nito ina-address ang ugat ng problema, ang occupation at kawalan ng karapatan ng mga taga-Gaza. Kung magpapatuloy ang karahasan, mas maraming inosenteng buhay ang masasakripisyo at mas titindi ang galit mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang epekto nito ay hindi lamang limitado sa Israel at Gaza kundi pati na rin sa rehiyon ng Middle East, kung saan maraming bansa ang nakikialam sa tensyon. Sa kasagsagan ng digmaang ito, tila mahirap makita ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. Ngunit ang tanong ay nananatili, kailan magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Habang patuloy ang bombahan, lumalayo rin ang posibilidad ng pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling mahalaga ang panawagan ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang laban para sa hustisya at kalayaan ay hindi natatapos sa mga pahayag at protesta. Tulad ng sabi ng isang Palestinian, ang kapayapaan ay hindi regalo, ito ay ipinaglalaban. Sa digmaang walang katapusan, kailan magwawagi ang katahimikan? At kailan tuluyang matatapos ang kaguluhan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.